Magandang araw. Umupo kayo ng komportable, ipikit ang inyong mga mata at humanda sa isang paglalakbay. Isipin ninyo ang kalawakan. Ano ang pumapasok sa inyong imahinasyon? Malamang, ito ay walang hanggan at parang uling na itim na kawalan. Isang absolute vacuum. Tahimik, hindi gumagalaw, kung saan walang anuman, kundi ang iilang bituin at kalawakan na pinaghihiwalay ng di maiisip na layo. Ang imaheng ito ay napakatibay na nakatanim sa ating kultura na ito na ang kasing kahulugan ng kawalan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang kawalan na ito ay isa sa pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng agham? Paano kung ang kalawakan pala ay isang nagkakagulong, dinamiko, at sobrang siksik na timpla ng mga particle, field, at enerhiya? Sa lekturang ito, sabay-sabay tayong lalakbay sa pinakamadilim na sulok ng universo para tingnan kung ano ang nakatago sa lugar na inakala nating wala namang anuman. Malalaman natin na ang vacuum ay hindi lang hindi walang laman, kundi ito ang susi para maintindihan ang mga pinakapundamental na batas ng sansinukob. Humanda na kayo, ang ating paglalakbay sa hindi walang laman na kawalan ay magsisimula na ngayon para lubusan nating maunawaan kung gaano karevolusyonaryo ang ideya ng isang punong vacuum. Balikan muna natin saglit ang nakaraan. Sa loob ng maraming siglo, sinubukan ng tao na intindihin ang kalikasan ng espasyo sa pagitan ng mga bagay sa kalangitan. Ang mga sinaunang Griego, halimbawa, ay ayaw tanggapin ang ideya ng absolute emptiness. Mariing sinabi ni Aristotle na ang kalikasan ay hindi tumatanggap ng kawalan. Kaya para ipaliwanag kung paano umaabot ang liwanag ng mga bituin sa mundo, iminungkahi ang konsepto ng ether o ether. Ito ay pinaniniwalaang isang uri ng hindi nakikita, lumalagos sa lahat ng bagay na sustansya na pumupuno sa buong espasyo. Nagsisilbi itong medium para sa pagkalat ng liwanag, tulad ng hangin na nagiging medium para sa pagkalat ng tunog. Ang ideya ng ether ay nangingibabaw sa agham sa loob ng libu-libong taon hanggang sa katapusan ng ikalabinsyam na siglo. Gayunpaman, ang tanyag na eksperimento ni na Michelson at Morley na ginawa noong taong 1887, 1887, ay nabigong makita ang anumang hangin ng ether na dapat sanang nabuo dahil sa paggalaw ng Earth sa espasyong ito. Ang pagkabigong ito, kasabay ng paglabas ng Special Theory of Relativity ni Einstein noong 1905, 1905, na hindi na nangangailangan ng ether para ipaliwanag ang pagkalat ng liwanag, ay tila tuluyang nagbaon sa lumang ideya. Kaya nagtapos ang siyentipikong mundo sa konklusyon, ang kalawakan ay tunay ngang vacuum. Ngunit, gaya ng madalas mangyari sa agham, ang kasaysayan ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago. Sa pagtanggi sa isang lumang konsepto, nagsimula pa lang tayong lumapit sa mas komplikado at mas nakakamanghang katotohanan tungkol sa kalikasan ng espasyo. Kung gayon, simulan natin ang paggalugad sa kung ano ang bumubuo sa espasyo sa pagitan ng mga bituin, partikular sa loob ng ating sariling galaxy, ang Milky Way. Ang espasyong ito ay kilala bilang interstellar medium. Sa unang tingin, mukha itong napakawalang laman. Kung kukuha tayo ng isang cubic centimeter ng hangin na nilalanghap natin dito sa daigdig, mayroon na agad itong halos 25 kwintilyon na molekula. Yan ay bilang na may 11 na zero. Pero kung ikukumpara, ang karaniwang cubic centimeter ng interstellar space ay naglalaman lamang ng iisang atom, isang solong atom. Sa pamantayan natin sa mundo,
Ito ay isang uri ng vacuum na trilyong beses na mas manipis o mas payat kaysa sa pinakamalakas na vacuum na magagawa natin sa mga pinakamodernong laboratorio. Kaya kapag tinitingnan natin ang kalangitan sa gabi, tila walang-wala sa pagitan ng mga bituin. Pero tandaan natin, napakalawak ng universo. At kahit ang napakababang densidad na ito, kapag pinarami sa napakalaking dami ng espasyo sa pagitan ng mga bituin, ay nagiging isang napakalaking masa ng materya. Ayon sa pagtaya ng mga siyentista, ang kabuuang bigat o masa ng interstellar medium sa ating galaxy ay aabot sa halos 10 hanggang 15% ng kabuuang masa ng lahat ng bituin nito. Kung makokolekta natin ang lahat ng materya na yan, maaari tayong makabuo ng bilyon-bilyong bagong araw. Ang interstellar medium ay hindi pare-pareho ang komposisyon. Ito ay binubuo ng dambuhalang ulap ng gas at alikabok na may iba't ibang temperatura at densidad. Ang ilan ay malamig at siksik, habang ang iba naman ay napakainit at napakanipis. Dito sa mga ulap na ito, sa tila walang laman na espasyo na ito, nakatago ang mismong duyan o pinagmula ng mga bagong bituin at planetary system. Ang interstellar medium ay hindi lamang isang pasibong backdrop ng mga bituin, kundi isa itong aktibo, dinamiko, at napakahalagang bahagi ng ating galaxy. Mahalaga ito sa tuloy-tuloy na siklo ng pagbuo, buhay, at pagkawala ng mga bituin. Ilarawan natin ang galaxy, hindi bilang koleksyon lamang ng mga hiwa-hiwalay na bituin, kundi bilang isang napakalaki at komplikadong organismo kung saan ang interstellar medium ay gumaganap bilang sistema ng sirkulasyon na nagdadala ng materya at enerhiya. Ito ang una at marahil ang pinakanasasalat na anyo ng pagpupuno sa cosmic vacuum na ating tatalakayin. Subukan nating suriin ng mas malalim ang komposisyon ng interstellar medium na ito o ang pamagitang kalawakan. Halos 99% nito ay binubuo ng gas at ang natitirang 1% naman ay ang maliliit na solidong partikulo na tinatawag nating cosmic dust o alikabok ng kalawakan. Hindi rin simple ang pinagsama-samang gas na ito. Humigit kumulang 71% ng mga atomo rito ay hydrogen, ang pinakapayak at pinakamaraming elemento sa universo. Ang halos 9% naman ay helium. Lahat ng iba pang kemikal na elemento na tinatawag ng mga astronomo sa biro ng mga metal ay bumubuo lamang ng bahagi ng 1%. Ang gas na ito ay makikita sa tatlong pangunahing kalagayan o phases. Depende sa temperatura at density nito. Ang unang phase ay ang cold neutral gas. Binubuo ito ng mga atomo ng hydrogen kung saan ang elektron ay mahigpit na nakakabit sa proton nito. Napakababa ng temperatura ng mga ulap na ito, mula 50 hanggang 100 degree lang. Mataas sa ganap na serong temperatura o absolute zero, katumbas ng mga negatibong 223 Celsius. Tinatawag ang mga rehiyon na ito na HI regions. Dahil hindi sila naglalabas ng nakikitang liwanag, napakahirap nilang matukoy gamit ang ordinaryong teleskopyo. Gayunpaman, inilalantad nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng napaka-espesipikong radyo-emisyon. Ang elektron sa atomo ng hydrogen ay maaaring magkaroon ng dalawang energy states depende sa oryentasyon ng spin naman nito kung ikukumpara sa spin ng proton. Minsan sa loob ng 11 milyong taon para sa isang atomo, ang elektron ay kusang bumabaligtad o nagli-flip ng spin nito patungo sa mas mababang antas ng enerhiya at naglalabas ito ng radiophoton na may wavelength na 21 sentimetro.
Bagamat napakabihira ng pangyayaring ito para sa isang individual na atomo, napakaraming hydrogen ang laman ng mga dambuhalang ulap na ito kaya't nagiging detectable o nahuhuli na ng mga radio telescope ang sinasabing emission. Dahil sa linya ng 21 sentimetro na ito, nagawa ng mga astronomo na itala ang distribusyon ng neutral hydrogen sa ating kalawakan at matuklasan ang spiral na istruktura nito. Ang mga malamig at madilim na ulap na ito ay malalaking imbakan ng materyales para sa mga susunod na bituin na matiyagang naghihintay ng kanilang oras sa pamagitang kalawakan. Ang pangalawang mahalagang yugto ng interstellar gas ay ang mainit at naka-ionize na gas. Di tulad ng malamig na ulap, dito, ang mga atom ay naapektuhan ng matinding ultraviolet na liwanag mula sa kalapit na maiinit at bagong silang ng mga bituin. Sobra ang enerhiyang ito kaya natatanggal nito ang mga elektron mula sa hydrogen atom na nagpapalit sa gas tungo sa plasma, isang sabaw ng malalayang proton at electron. Ang mga bahaging ito ay tinatawag na H2 regions, H2, at talagang kaakit-akit itong tanawin. Kapag nakakabit ang isang malayang elektron sa isang proton, bumababa ito ng sunod-sunod sa mga antas ng enerhiya at naglalabas ng photon, sinag ng liwanag, sa bawat pagbaba. Isa sa pinakakapansin-pansing pagbabagong ito sa nakikitang liwanag ay tinatawag na H-alpha line, H-alpha, na nagbibigay sa mga rehiyong ito ng kakaiba at napakagandang mapula-pulang kulay. Ang isang maliwanag na halimbawa nito ay ang Orion Nebula, na makikita ng walang teleskopyo bilang isang malabong batik sa constellation ng Orion. Ito ay isang dambuhalang bula ng ionized hydrogen at sa gitna nito ay may kumpol ng mga bata, malalaki, at napakainit na mga bituin na tinatawag na trapezium ng Orion. Ang kanilang matinding liwanag ay nagpapailaw sa nakapalibot na gas, kaya ito ay sumisinag. Ang temperatura sa loob ng mga nebula na ito ay mas mataas kaysa sa malamig na ulap, umaabot ng 10,000, 10,000 degrees Celsius. Ang mga nagniningas na nebula na ito ay walang iba kundi ang stellar nurseries o ang pinagpanganakan ng mga bituin na gumagana. Dito nagmumula at ipinapanganak ang mga bagong bituin mula sa interstellar gas. Ang malakas na radyasyon at stellar wind, hangin ng bituin, mula sa mga nabuo ng malalaking bituin ay nagpipilit sa gas sa paligid na nagpapasimula ng panibagong alon ng pagbuo ng bituin. Kaya ang kawalan, vacuum, sa paligid ng mga kumpol ng bagong bituin ay isa palang aktibo at magulong kapaligiran kung saan binabago ng enerhiya ng mga bituin ang nakapaligid na materyal. Ito ang lumilikha ng ilan sa pinakamagagandang tanawin sa universo. Ang matingkad na pulang batik na ito sa mga larawan ng kalangitan ay isang direktang patunay na ang vacuum ay hindi lang hindi walang laman, kundi kaya pa nitong magliwanag. Ang pangatlo, at marahil ang pinakakritikal na yugto ng interstellar gas para sa ating buhay ay ang tinatawag nating mga molecular clouds. Sila ang pinakamalamig at pinakasiksik na bahagi ng interstellar medium. Ang temperatura rito ay umaabot lang ng 10 o 20 degree na mas mataas kaysa sa absolute zero. Samantala, ang densidad naman ay umaabot mula daan-daan hanggang milyon-milyong partikulo bawat cubic centimeter. Kahit pa itinuturing pa rin itong deep vacuum ayon sa pamantayan sa Earth. Para sa kalawakan, saksakan na ito ng kapal. Dahil sa matinding lamig na iyan, nagagawa ng mga atomo ng hydrogen na magkaisa at bumuo ng molekulang H2. Bukod sa molecular hydrogen,
na napakahirap maobserbahan ng direkta, naglalaman din ng mga ulap na ito ng iba pang mas komplikadong molekula. Nakatuklas ang mga astronomo ng bakas ng carbon monoxide, tubig, ammonia, formaldehyde, at maging mga alkohol at simpleng asukal. Sa kasalukuyan, mahigit 200 iba't ibang uri ng molekula na ang natukoy sa interstellar medium, kabilang ang mga panimulang sangkap para sa amino acids, ang mismong pundasyon ng buhay na alam natin. Lumalabas ang mga molecular cloud na ito bilang maitim na anino sa kalangitan. Napakasiksik kasi nila, kaya tuluyan nilang hinaharangan ang liwanag mula sa mga bituin na nasa likod nila. Isang halimbawa ay ang Horsehead Nebula sa Orion, kung saan kitang-kita ang maitim nitong silhouette laban sa kumikinang na pulang gas. Pero, ang pinakamahalaga, itong mga madilim at malamig na ulap ang pangunahing pabrika na gumagawa ng mga bituin sa ating galaksiya. Sa kaibuturan nila, dahil sa epekto ng sarili nilang grabidad, nagsisimulang mabuo ang mas siksik pang mga bukol, ang tinatawag na protostars. Habang patuloy na umiinit at umiikli, umaabot ang mga sanggol na ito sa sapat na temperatura at presyon upang mag-umpisa ang thermonuclear reactions. At sa gayon, may bagong bituing sisindi sa kalangitan. Ang sarili nating solar system, kasama na ang Earth at tayong lahat, ay isinilang sa isang molecular cloud noong humigit kumulang para 0.6 bilyong taon na ang nakalipas. Kaya sa huli, ang pinakamadilim at tila pinaka walang laman na bahagi ng kalawakan ang siyang pinakamayabong sa lahat. Ngayon, talakayin natin ang 1% ng interstellar medium na hindi binubuo ng gas. Ito ang tinatawag nating kosmikong alikabok. Maaaring isipin na napakaliit lang ng 1%, ngunit napakalaki ng papel ng alikabok na ito sa buong universo. Ang kosmikong alikabok ay hindi tulad ng alikabok na naiipon sa ating bahay. Ito ay mikroskopikong matitigas na partikula. Ang sukat nito ay mula sa iilang molekula hanggang sa mas maliit pa sa 1/10 ng mikron. Maihahalin tulad ito sa sukat ng partikula na makikita sa usok ng sigarilyo. Pangunahin itong binubuo ng silicates na parang buhangin, graphite, yelo, tubig, ammonia, methane, at komplikadong organic compounds. Saan nagmumula ang kosmikong alikabok? Ito ay nabubuo sa atmosfera ng mga malamig na red giants at supergiants, mga tumatandang bituin na nagpapaalis ng kanilang panlabas na layer sa kalawakan. Ang isa pang mahalagang pinanggagalingan ay ang pagsabog ng a supernova na naglalabas ng mabibigat na elemento na kumakapit at nagiging partikula ng alikabok. Ang alikabok na ito, na nakakalat sa buong kalawakan, ay nagdudulot ng dalawang malinaw na epekto sa liwanag ng malalayong bituin. Una, ang interstellar extinction or pagbabara. Simpleng hinaharangan ng mga partikula ang ilang liwanag, kaya ang mga bituin ay nagmumukhang mas mahina o mas malabo kaysa sa talagang liwanag nito. Ang pangalawa, at mas interesante pang epekto, ay ang interstellar reddening or pamumula. Mas epektibong ikinakalat ng alikabok ang liwanag na may maikling wavelength, ang kulay asul, kaysa sa may mahabang wavelength, ang pula. Ito ang parehong prinsipyo kung paano ikinakalat ng atmosfera ng Earth ang asul na liwanag ng araw, kaya nagiging asul ang kalangitan, at nagiging pula naman ang araw paglubog. Ganoon din ang nangyayari sa kalawakan. Ang liwanag ng bituin, habang dumadaan sa ulap ng alikabok, ay nawawala ng asul na bahagi at umaabot sa atin ng mas mapula. Kaya naman kailangang isaalang-alang ng mga astronomo ang mga epektong ito
kapag tinutukoy nila ang layo at temperatura ng mga bituin. Pero hindi lang hadlang sa pagmamasidang alikabok. Mahalaga rin ito sa pagbuo ng mga bituin at planeta. Sa ibabaw ng mga mayelong alikabok na ito, nagkikita ang mga atomo ng hydrogen at nag-uugnay upang bumuo ng molekula, isang mahalagang hakbang sa paglikha ng molecular clouds. At sa protoplanetary disks, sa paligid ng mga bagong bituin, ang mga alikabok na ito ay nagsasama-sama na bumubuo ng mas malalaking katawan na tinatawag na planetesimals. Mula sa mga ito nabubuo ang mga planeta, asteroids at kometa. Maliban sa medyo kalmado o tahimik na gas at alikabok, ang kalawakang interstellar ay puno ng agos ng matitinding enerhiya ng mga partikulo na kilala bilang cosmic rays. Ang pangalang ito ay medyo nakakagulo dahil hindi naman talaga ito mga sinag sa karaniwang kahulugan. Sa halip, ang mga ito ay mga nucleus ng atom na pinabilis sa halos kasing bilis ng liwanag. Halos 70% sa kanila ay mga proton o nucleus ng hydrogen. 9% ay mga alpha particle o nucleus ng helium. At ang natitirang porsyento ay napupunta sa mas mabibigat na nucleus, pati na rin sa mga elektron at positron. Ang enerhiya ng mga partikulong ito ay napakalaking lakihan, milyon-milyong beses na mas mataas kaysa sa kayang abutin ng pinakamalakas na accelerator dito sa Earth, tulad ng Large Hadron Collider. Kapag pumasok ang mga partikulong ito sa ating atmosfera, bumabangga sila sa mga molekula ng hangin na nagdudulot ng isang cascade o kaskada ng secondary particles na tinatawag na atmospheric shower. At itong mga secondary particles na ito ang narirehistro natin sa ibabaw ng ating planeta. Ngunit, ano nga ba ang pinagmumulan ng mga cosmic speedster na ito? Para sa mga partikulo na may mas mababang enerhiya, pinaniniwalaang ang pangunahing accelerator ay ang mga shockwave mula sa mga pagsabog ng supernova. Kapag sumasabog ang isang napakalaking bituin, inihahagis nito ang material nito sa bilis na libu-libong kilometro bawat segundo. Ang shockwave na ito, habang kumakalat sa interstellar medium, ay kayang saluhin ang mga partikulo at paulit-ulit na pabilisin ang mga ito, parang isang surfer na sumasabay sa alon. Pero ang pinagmulan naman ng cosmic rays na may pinakamataas na enerhiya ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo ng astrophysics. Napakalaki ng kanilang enerhiya, anupat tila hindi sapat kahit pa ang pagsabog ng supernova para makalikha ng mga ito. Kabilang sa mga posibleng pinagmulan ang mga active galactic nuclei na may supermassive black holes sa kanilang sentro. O kaya naman ay mga kakaibang pangyayari na nauugnay sa pagkaagnas o decay ng mga dark matter particles. Ang mga partikulong ito na hindi nakikita at hindi nadarama ay patuloy na binubomba ang ating kalawakan, pati na rin ang ating planeta. Sila ay isa pang dinamiko at makapangyarihang bahagi na pumupuno sa tila walang lamang kalawakan. Nagdadala sila ng napakalaking enerhiya at nakakaapekto sa komposisyong kimikal ng interstellar medium. Sa ngayon, tinalakay natin ang espasyo sa loob ng ating sariling galaksya. Pero, paano naman kung palawakin pa natin ang ating saklaw? Ano ang laman ng mga dambuhalang puwang sa pagitan ng mga galaksya? Ang espasyong ito ay tinatawag na intergalactic medium. Sa mahabang panahon, inakala ng mga siyentista na ang espasyong ito ay ganap o nawalang laman. Tutal, ang mga galaksiya ay maliliit lamang na pulo ng materya sa napakalawak na karagatan ng universo. Pero, nagulat tayo sa natuklasan.
Lumalabas na maging ang espasyo sa pagitan ng mga galaksya ay may laman din, bagaman mas malabnaw kaysa sa interstellar medium. Ito ay binubuo kadalasan ng mainit at ionized na hydrogen at helium. Ang density ng gas na ito ay talagang napakababa. Wala pang isang atom sa bawat metro kubiko. Ngunit dahil sa napakalawak na sakop nito, tinataya na ang intergalactic medium na ito ang naglalaman ng higit na ordinaryong materya, baryonic matter, sa universo. Mas marami pa kaysa sa lahat ng mga bituin at galaksya kung pagsasamahin. Ang materyang ito ay bumubuo ng isang dambuhalang istruktura na tinatawag na cosmic web o saput ng universo. Ang mga galaksya at mga kumpol ng galaksya ay hindi lang basta nakakalat sa espasyo, nakaposisyon sila sa mga node o buhol ng saput na ito na pinagdugtong ng mahaba at manipis na mga filaments o sinulid ng intergalactic gas. At sa pagitan ng mga sinulid na ito, matatagpuan ang malalaking, halos walang lamang rehiyon na tinatawag namang voids. Napakahirap tuklasin ang gas na ito dahil sa pagiging malabnaw at init nito, dahilan upang halos hindi ito naglalabas ng liwanag na nakikita ng mata, visible range. Natutukoy ito ng mga siyentista sa pamamagitan ng pagsusuri kung paano nito sinisipsip ang liwanag mula sa malalayong quasars. Kapag ang liwanag ng isang quasar na siyang pinakamaliwanag na bagay sa universo ay dumaan sa ulap ng intergalactic gas patungo sa mundo, sinisipsip ng mga atom sa ulap ang mga photon sa tiyak na haba ng wave na nagiiwan ng maitim na guhit sa spectrum ng quasar. Ito ang tinatawag na Lyman alpha forest. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga linyang ito, natutukoy ng mga astronomo ang mga katangian at distribusyon ng hindi nakikitang gas na ito. Ang cosmic web na ito ang maituturing na balangkas o skeleton ng universo. Isang istruktura na nabuo sa ilalim ng grabidad ng dark matter at kung saan doon tumikit at nabuo ang ordinaryong materya na siyang pinagmulan ng mga galaksiya. Sa makatuwid, maging ang inaakala nating malawak na kawalan ng laman sa pagitan ng mga galaksya ay puno pala ng pinakamahalagang sangkap sa pagbuo ng sansinukob. Balik na tayo mula sa kalaliman ng intergalactic, papalapit sa bahay, at tingnan naman natin ang ating kapaligiran. Kahit ang espasyo sa loob ng ating solar system ay hindi pala ganap na walang laman, ang araw natin ay hindi lang isang nakatigil na bolang gas. Patuloy itong naglalabas ng mga charged particles tulad ng protons at electrons sa kalawakan. Ang daloy na ito ay tinatawag na solar wind o hangin ng araw. Kumakalat ito sa bilis na 300 hanggang 800 kilometro kada segundo at nililimas nito ang buong solar system. Ang density ng solar wind malapit sa orbita ng daigdig ay iilang particles lang bawat cubic centimeter, pero napakalaki ng epekto nito. Ito ang solar wind na kapag nakikipag-ugnayan sa magnetosphere ng daigdig ang nagdudulot ng mga aurora or polar lights. Ito rin ang nagtatanggal ng material mula sa mga kometa, kaya nabubuo ang kanilang sikat na buntot na laging nakaturo palayo sa araw anuman ang direksyon ng paglipad ng kometa. Ang tuloy-tuloy na daloy ng plasma na ito ay lumilikha ng isang malaking bula sa paligid ng solar system na kilala bilang heliosfera. Ang heliosfera ay ang rehiyon ng kalawakan kung saan mas matindi ang presyo ng solar wind kaysa sa presyo ng interstellar medium. Umaabot ito ng malayo sa orbita ng Pluto sa layong mahigit 100 astronomical unit. Iyon ay
100 ulit ng distansya mula daigdig papuntang araw. Ang dulo ng heliosfera, kung saan biglang bumabagal ang solar wind dahil sa pagbangga nito sa interstellar matter, ay tinatawag na termination shock. Ang mga sasakyang pangkalawakan na Voyager 1 at Voyager 2 na inilunsad noong 1977 ay tumawid na sa hangganang ito. Sila ay ngayon ay nasa tinatawag na heliopause, ang panlabas na layer ng heliosfera, na sa katunayan ay nasa interstellar space na. Ang heliosfera ay nagsisilbing proteksyon o cocoon para sa solar system. Nililihis nito ang malaking bahagi ng low-energy cosmic rays na nagmumula sa labas, kaya nababawasan ang pinsalang dulot nito sa mga planeta, kasama na ang daigdig. Kaya pala, ang vacuum sa loob ng ating sariling star system ay isa palang dynamic na kapaligiran na puno ng solar wind at magnetic fields na siyang gumagawa ng kakaibang cosmic shield para sa atin. Bukod sa mga bagay na may anyong partikula, tulad ng mga atom at ion, ang vacuum ng kalawakan ay puno rin ng iba't ibang uri ng sinag o sa madaling salita, mga photon. Ang pinakapundamental at pinakamalaganap sa mga ito ay ang cosmic microwave background, CMB radiation, o mas kilala bilang relic radiation. Ito ay walang iba kundi ang afterglow ng mismong Big Bang, ang matinis na alaala ng pagsilang ng ating universo. Sa unang 38,380,000 taon matapos ang Big Bang, napakainit at siksik ng universo, kaya para itong isang sopas na hindi malinaw, na puno ng protons, electrons at mga photon. Dahil dito, ang mga photon ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga may kahargang partikula at hindi makakalat ng malaya. Ngunit habang patuloy na lumalawak at lumalamig ang universo, ang mga proton at electron ay nagkaisa at bumuo ng neutral na mga atomo ng hydrogen. Tinatawag itong era of recombination. Bigla, ang universo ay naging bukas at malinaw sa liwanag. Ang mga photon na pumuno sa buong kalawakan noong panahong iyon ay sa wakas nakawala at nakapaglakbay ng malaya. At patuloy silang naglalakbay hanggang ngayon. Mula noon, lumawak na ang universo ng higit sa 1,000 ulit, at dahil sa paglawak na ito, ang wavelength or haba ng alon ng mga sinaunang photon na ito ay labis na humaba. Orihinal, ito ay sinag na tumutugma sa temperaturang 3,000 degrees Kelvin, na parang liwanag ng isang orange na bituin. Ngayon, pagkatapos ng 13.8 bilyong taon, lumamig na ito sa temperatura na 2.73 2.73 degrees lamang, mas mataas ng kaunti sa absolute zero. Ito ay matutunghayan na sa microwave na bahagi ng spectrum. Ang sinag na ito ay dumarating sa atin mula sa lahat ng direksyon sa kalawakan na may kamangha-manghang pagiging pare-pareho. Sa bawat cubic centimeter ng walang laman na espasyo sa paligid natin, mayroon tayong average na 411 kilan relic photon. Ito ang pinakamatanda at pinakamalayong bagay na maaari nating pag-aralan sa universo. Sa pag-aaral ng maliliit na fluctuation or pagbabago-bago sa temperatura ng sinag na ito, na umaabot lamang sa hundreds ng 1%, ang mga kosmologo ay nakakakuha ng napakaraming impormasyon tungkol sa maagang universo, ang edad, komposisyon, geometry, at maging ang mga prosesong nagbunga sa pagkakabuo ng mga galaxy. Kaya sa susunod na makita mo ang snow or static sa screen ng luma at analog na telebisyon, tandaan mo, humigit kumulang 1% o lahat persento ng ingay na iyon ay nilikha ng mga photon na isinilang sa apoy ng Big Bang at naglakbay sa kawalan
sa loob ng halos 14 bilyong 14,000 taon. Mayroon pang ibang mga partikulo, ang mga neutrino, na napakaliit at halos hindi mo maramdaman pero literal na tumatagos sa lahat ng bagay at espasyo. Kaya tinawag silang ghost particles or partikulo ng multo at may matibay na dahilan kung bakit. Ang mga neutrino ay mga elementary particles na walang electric charge at may napakaliit na masa. Napakaliit nito, kaya matagal na inakala na wala talaga silang masa o zero ang bigat. Dahil sa mga katangiang ito, halos hindi sila nakikipag-ugnayan sa normal na materya. Sa bawat segundo, 65 bilyong 65 bilyon neutrino na galing sa thermonuclear reactor ng ating araw ang dumadaan sa bawat square centimeter ng iyong katawan, araw at gabi, at wala kang kahit anong mararamdaman. Para magkaroon ka lang ng 50% pagkakataong mapigilan kahit isa lang sa mga solar neutrino na ito, kailangan mo ng dingding na yari sa tingga, lead barrier, na ang kapal ay isang light year. Ang mga neutrino ay nabubuo sa iba't ibang proseso ng nuclear. Ang mga pangunahing pinagmumulan nito sa universo ay ang thermonuclear reactions sa mga bituin, pagsabog ng supernovae, at ang pakikipag-ugnayan ng cosmic rays sa ating atmosfera. Mayroon pang ang relic neutrinos na maihahambing sa cosmic background radiation. Ito ang mga natira mula pa noong Big Bang. Mas mahirap itong hanapin dahil napakababa ng kanilang enerhiya. Bagamat napakahirap hulihin ang mga neutrino, natutunan na ng mga siyentista kung paano ito gawin gamit ang malalaking detektor na nakalagay ng malalim sa ilalim ng lupa, tubig o yelo para protektahan sila mula sa ibang mga partikulo. Halimbawa, ang Super Kamiokande detector sa Japan ay isang dambuhalang tangke na naglalaman ng 50,000 50,000 tonelada ng ultra-pure na tubig at napapalibutan ng libu-libong sensitibong photomultiplier. Minsan, at talagang napakadalang, nakikipag-ugnayan ng neutrino sa isang nucleus ng atom sa tubig na lumilikha ng mabilis na kislap ng liwanag. Ito ang nirerehistro ng mga detektor. Ang pag-aaral ng mga neutrino ay nagbibigay ng kakaibang paraan upang silipin natin ang universo. Dahil sa mahina nilang pakikipag-ugnayan, nakakapagdala sila sa atin ng impormasyon diretso mula sa mga pinakamakapal at pinakamahirap na maabot na lugar tulad ng sentro ng araw o ang bumabagsak na core ng isang supernova. Mga lugar na maging ang liwanag ay hindi makakatakas. Ang mga ghost particles na ito ay isa pang mahalagang bahagi na pumupuno sa cosmic vacuum at nagdadala ng mga misteryo mula sa pinaka-ekstremong proseso sa kalawakan. Noong 2015, naglabas ng balita ang mga siyentista tungkol sa isang pagtuklas na yumanig sa mundo at nagbukas ng isang bagong-bagong yugto sa larangan ng astronomiya. Ito ang unang pagkakataon na direktang naitala ang gravitational waves. Ano ba ito? Ayon sa General Theory of Relativity ni Einstein, ang mga napakabigat na bagay ay bumabaluktot sa mismong tela ng space-time, espasyo at panahon. Kapag ang mga bagay na ito ay bumibilis ang paggalaw, lalo na sa mga matitinding kaganapan, gaya ng pagbangga ng dalawang black hole or neutron star, lumilikha sila ng alon or ripples sa tela na ito na kumakalat sa lahat ng direksyon sa bilis ng liwanag. Ang mga alon na ito ang tinatawag nating gravitational waves. Hindi sila mga partikula o radyasyon na naglalakbay sa loob ng espasyo. Sila ay mga pag-ugoy or vibrations ng mismong espasyo.
Kapag dumaan ang isang gravitational wave sa anumang bagay, ito ay salit-salit na inuunat at sinisikip ito sa dalawang perpendicular na direksyon. Gayunpaman, napakaliit ng epektong ito. Ang mga gravitational waves na naitala sa daigdig mula sa mga nagbanggang black hole na bilyon-bilyong light years ang layo ay nagdulot ng pagbabago sa distansya na libu-libong beses na mas maliit kaysa sa diameter ng isang proton. Para matukoy ang ganoong kaliit na mga pag-ugoy, nagtayo ng mga dambuhalang laser interferometers tulad ng LIGO sa US at Virgo sa Europa. Ang mga ito ay binubuo ng dalawang vacuum tunnels na magkatapat at may habang ilang kilometro kung saan naglalakbay ang mga sinag ng laser. Kapag dumaan ang isang gravitational wave sa detector, nagbabago ang haba ng isang braso nito kumpara sa isa na nagiging sanhi ng pagbabago sa interference pattern ng mga laser beams. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay sa atin ng isang bagong paraan upang makita ang universo. Pinapayagan tayo ng gravitational waves na magmasid sa mga pinaka-ekstremong bagay at sa mga bagay na madidilim na hindi naglalabas ng liwanag gaya ng mga black hole. Ang space-time na nakasanayan nating isipin bilang isang pasibong lugar lamang kung saan nagaganap ang mga pangyayari ay lumabas na isa palang dinamikong kapaligiran na kayang umalon at magpadala ng enerhiya sa bilyon-bilyong light years. Kaya naman, ang vacuum ay hindi lang basta napupuno ng materya at enerhiya. Ito mismo ay isang aktibong kalahok sa kosmikong drama na may kakayahang umunat, kumipot at umugoy. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahiwaga at pinakamakapangyarihang bahagi ng universo. Ang mga komponenteng ito ay pumupuno sa kawalan ng kalawakan, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin natin lubos na nauunawaan ang kanilang tunay na kalikasan. Magsimula tayo sa dark matter. Noong dekada 30 pa ng ikadalawampung siglo, may napansin ng kakaiba ang astronomong si Fritz Zwicky habang inoobserbahan niya ang kumpol ng mga galaksya sa constellation Coma Berenices. Ang mga galaksiya sa kumpol na ito ay gumagalaw ng napakabilis. Ang grabidad ng lahat ng nakikitang bituin ay hindi sapat para panatilihin silang magkakasama. Dapat sana, ang kumpol na ito ay nagkalat na. Kaya naman, ipinalagay ni Zwicky na may nakatagong masa na hindi nakikita sa loob ng kumpol. Ito ang tinawag niya na dark matter. Makalipas ang ilang taon, noong dekada 70 naman, natuklasan ni astronomo Vera Rubin ang katulad na anomalya habang pinag-aaralan niya ang bilis ng pag-ikot ng mga bituin sa mga spiral na galaksya. Ayon sa batas ng pisika, ang mga bituin sa gilid ng galaksya ay dapat na mas mabagal umikot kaysa sa mga bituing malapit sa sentro, katulad ng pag-ikot ng malalayong planeta sa solar system. Pero ipinakita ng mga obserbasyon na halos hindi bumabagal ang bilis ng mga bituin sa gilid. Ang tanging paliwanag ay nakalubog ang mga galaksiya sa isang napakalaking spherical halo ng hindi nakikitang materya na nagdudulot ng dagdag na grabidad. Simula noon, marami pang indirect na ebidensya ang natipon para sa pag-iral ng dark matter. Kabilang dito ang gravitational lensing, ang pagsusuri sa cosmic microwave background o reliktong sinag, at ang malawak na estruktura ng universo. Ngayon, alam natin na ang dark matter ay bumubuo ng halos 27%, 27% ng kabuuang mass energy ng universo. Ito ay halos 5 beses na mas marami kaysa sa lahat ng ordinaryo o baryonic na materya, yung mga bumubuo sa mga bituin, planeta, at maging sa ating mga sarili.
Alam natin na hindi ito naglalabas o sumisipsip ng liwanag at nakikipag-ugnayan lamang ito sa ordinaryong materya sa pamamagitan ng grabidad. Ngunit wala tayong ideya kung ano talaga ang bumubuo rito. Hindi ito maaaring binubuo ng mga ordinaryong partikulo na kilala natin. Ang nangungunang hinuha ay binubuo ito ng mga bago at kakaibang partikulo na hindi pa natutuklasan tulad ng WIMPs or actions. Sa buong mundo, patuloy ang mga eksperimento upang direktang mahuli ang partikulo ng dark matter, subalit wala pa ring tagumpay. Ang hindi nakikitang substansya na ito ang bumubuo sa gravitasyonal na balangkas kung saan nakasalalay ang buong estruktura ng universo. Pinupuno nito hindi lamang ang espasyo sa pagitan ng mga galaksiya, kundi maging ang mga galaksiya mismo, kasama na ang sa atin. Kung ang dark matter ay isa ng malaking misteryo, ang dark energy naman ay dobleng misteryo. Noong huling bahagi ng 1990s, dalawang magkahiwalay na grupo ng mga astronomo ang nag-aral ng malalayong supernovae na type Ia upang sukatin ang bilis ng paglawak ng universo. Ang mga supernovae na ito ay tinatawag na mahuhusay na standard candles dahil palagi silang may halos magkakaparehong pinakamataas na liwanag, kaya't natutukoy ang eksaktong layo sa kanila. Inaasahan ng lahat na babagal ang paglawak ng universo dahil sa grabidad ng lahat ng matter na nasa loob nito. Kaya naman, laking gulat nila nang matuklasan nila ang eksaktong kabaligtaran. Bumibilis pala ang paglawak ng universo. Sobrang hindi inaasahan ang resultang ito na sa simula ay hindi pinaniwalaan ng mga siyentista ang kanilang sariling mga natuklasan. Ngunit hindi matatawaran ang mga datos. Dapat mayroon daw na isang misteryosong puwersa, isang uri ng anti-gravity na nagtutulak sa espasyo at nagpapabilis sa paglayo ng mga kalawakan ng mas mabilis at mas mabilis pa. Tinawag nila ang haka-hakang puwersa na ito na dark energy. Ayon sa modernong mga modelo ng kosmolohiya, ang dark energy ay bumubuo ng nakakabiglang 68% ng kabuuang mass energy ng universo. Ito ang nangingibabaw na bahagi na nagtatakda ng kapalaran ng ating mundo. Ngunit ano ito? Ang pinakasimpleng paliwanag ay ang dark energy ay isang katangian ng vacuum mismo. Ito ang panloob na enerhiya ng walang laman na espasyo na tinatawag ding cosmological constant. Ayon sa quantum field theory, ang vacuum ay hindi talaga walang laman kundi puno ng mga virtual particles na patuloy na isinisilang at nawawala. Ang mga quantum fluctuations na ito ay dapat may enerhiya at ang enerhiya ng vacuum na ito ay maaaring kumilos bilang anti-gravity. Ang problema lang, ang theoretical na pagkalkula ay nagtataya ng halaga ng enerhiya na 120 orders of magnitude na mas malaki o isang 1 na sinundan ng 120 na zero kaysa sa aktwal na naobserbahan ng mga astronomo. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng teorya at eksperimento sa kasaysayan ng pisika. Mayroon ding iba pang mas kakaibang hinuha tulad ng dark energy ay isang bagong dynamic field na tinatawag na quintessence. Sa anumang kaso, alam natin na ang misteryosong substansyang ito ay pari-parehong nakakalat sa espasyo at ito ay likas na katangian nito. Ito ang nagtatakda na sa malayong hinaharap, ang universo ay hindi sasalimpusa, kundi magpapatuloy sa walang hanggan at bumibilis na paglawak. Nakalaunan ay dudurog maging sa mga kalawakan at mga atomo. Sa wakas, narating na natin ang pinaka-fundamental at marahil
ang pinaka-kontra-intuitibong antas ng pagkapuno ng vacuum, ang mundo ng quantum mechanics. Sa microscopic level, ang walang laman na espasyo ay hindi na payapa o makinis. Ito ay nagiging parang isang kumukulong bula, boiling foam, na kilala bilang quantum foam. Ito ay direktang resulta ng isa sa mga pangunahing prinsipyo ng quantum mechanics, ang Heisenberg's Uncertainty Principle, prinsipyo ng kawalang katiyakan ni Heisenberg. Sinasabi ng prinsipyong ito na hindi natin maaaring malaman ng sabay-sabay at may lubos na katiyakan ang ilang paris ng katangian ng isang partikula tulad ng posisyon at momentum o ang enerhiya at tagal ng pag-iral nito. Kung gagamitin natin ito sa vacuum, nangangahulugan ito na sa napakaikling panahon, ang enerhiya sa anumang punto ng espasyo ay maaaring magbago-bago o mag-fluctuate. Ayon sa tanyag na formula ni Einstein, ang E kay mc2, ang enerhiya ay maaaring maging masa at ang masa ay maaaring maging enerhiya. Ang mga panandaliang pagbabago ng enerhiya na ito ang nagpapahintulot sa mga particle-antiparticle pairs na biglang lumabas mula sa wala. Ang mga partikulang ito ay tinatawag na virtual particles dahil napakaikli lang ng kanilang buhay para direkta silang marehistro o makita. Sila ay nabubuo, nagtatagal ng isang sandali, at pagkatapos ay magka-annihilate, ibinabalik ang enerhiya pabalik sa vacuum. Kapag mas mabigat ang partikula, mas maikli ang virtual na pag-iral nito. Ang vacuum ay literal na puno ng ganitong mga virtual particles, mga electron at positron, mga quark at antiquark, at lahat ng iba pang partikula na alam natin. Bagamat sila ay virtual, ang kanilang mga epekto ay totoong totoo at kayang sukatin. Halimbawa, nagdudulot sila ng tinatawag na Casimir effect. Dalawang metal plate na magkadikit at walang charge kapag nasa vacuum ay maghihilahan palapit sa isa't isa. Ang dahilan dito ay nililimitahan ng espasyo sa pagitan ng mga plate ang wavelength ng mga virtual particle na maaaring umiral doon. Samantalang sa labas naman ay wala silang limitasyon. Dahil dito, mas malaki ang pressure ng mga virtual particle sa labas kaysa sa loob. At ito ang lumilikha ng puwersa ng paghila. Ang epektong ito ay hinulaan noong 1948 at napatunayan sa pamamagitan ng eksperimento. Kaya, sa pinakapundamental na antas, ang vacuum ay hindi pala kawalan, kundi isang napakatotoo at dinamikong pisikal na kapaligiran na puno ng nakatagong aktibidad. Ito na nga ang vacuum energy na, tulad ng tinalakay natin dati, ay maaaring konektado sa dark energy, bagamat mayroon itong malalaking problemang theoretical. Balikan natin ang interstellar medium at suriin ng mas detalyado ang istruktura nito. Alam na natin na heterogeneous o hindi pantay-pantay ang komposisyon nito, ngunit kahanga-hanga ang lawak ng pagkakaiba-ibang ito. Ang galactic disk ay isa palang komplikadong ecosystem ng gas na may iba't ibang temperatura at densidad na patuloy na nag interact. Ayon sa modelo na naglalarawan sa estadong ito, maraming yugto o phases ang magkakasamang umiiral at halos nasa balanse pagdating sa presyon o pressure. Ang cold neutral medium, CNM, na nabanggit natin, na may temperatura na humigit kumulang 80 eta Kelvin, ay umiiral bilang makakapal na ulap. Bagaman maliit lang ang sakop nitong espasyo, taglay naman nito ang malaking bahagi ng kabuuang masa. Nakalubog ang mga ulap na ito sa isang mas malaki, ngunit mas manipis na warm neutral medium, WNM, na may temperatura na humigit kumulang 8,000 Kelvin. Binubuo ito ng parehong mga hydrogen na atom, ngunit mas mabilis lang ang kanilang pagkilos.
Sunod naman ay ang warm ionized medium, WWIM, na may katulad na temperatura ngunit binubuo na ng plasma. Kinukulong nito ang maiinit na bituin at sinasakop ang humigit kumulang ikalimang bahagi ng kabuuang volume ng disk. Ngunit ang pinakanakakamangha ay ang pag-iral ng hot ionized medium, HIM. Ito ay napakamanipis na gas na uminit hanggang sa temperatura na 1,000,000 Kelvin. Pinaniniwalaan na nabuo ito mula sa pagsasanib ng mga labi ng supernova. Kapag sumabog ang isang dambuhalang bituin, lumilikha ito ng isang napakalaking bula o bubble ng nagliliyab na gas. Lumalaki ito at kalaunan ay maaaring sumama sa iba pang mga bula na bumubuo ng isang magkakaugnay na network ng mga lagusan at butas na puno ng mainit na gas na ito. Ang hot phase na ito ay sumasakop hanggang kalahati ng kabuuang dami o volume ng galactic disk. Isipin ninyo ang isang piraso ng Swiss cheese. Ang makakapal at malamig na ulap ay ang keso mismo, habang ang mga butas na puno ng mainit na gas ay siyempre ang mismong mga butas. Ang komplikado at multi-phase na istrukturang ito ay patuloy na nagbabago. Ang stellar wind at pagsabog ng supernova ay nagpapasok ng enerhiya sa interstellar medium, nagpapainit sa gas at lumilikha ng mga bula. Sa kabilang banda, lumalamig ang gas, naglalabas ng enerhiya at nagko-condense upang maging mas makakapal na ulap kung saan isisilang ang mga bagong bituin. Ang tuloy-tuloy na siklo na ito ng materya at enerhiya na kilala bilang galactic fountain ay sumusuporta sa buhay ng galaxy at nagpapakita kung gaano kakumplikado at kadinamiko ang mga proseso na nangyayari sa cosmic vacuum. Hindi lang gas at alikabok ang matatagpuan sa kalawakan, maging ang cosmic vacuum ay binabaybay din ng mga magnetic field. Bagamat napakahina nito, mas mahina ng daan-daang libong beses kaysa magnetic field ng Earth. Napakalawak naman ng sakop nito sa buong kalawakan at may kritikal itong papel sa maraming prosesong astropisikal. Ang galactic magnetic field na ito ay pinaniniwalaang nabuo at napapanatili sa pamamagitan ng tinatawag na dynamo mechanism na katulad din ng lumilikha sa magnetic field ng ating planeta. Ang paggalaw ng conducting plasma sa galactic disk, ang pag-ikot at magulong daloy nito or turbulent flows ay lumilikha ng mga electric current na siya namang bumubuo sa magnetic field. Ang larangang ito ay may dalawang bahagi. Isang organized component na sumusunod sa spiral na istruktura ng kalawakan at isang chaotic or turbulent component. Napakalaki ng impluensya ng magnetic fields sa interstellar medium, ang espasyo sa pagitan ng mga bituin. Una, kinokontrol nito ang galaw ng mga charged particle. Ang mga ion at elektron sa interstellar plasma ay hindi basta-bastang makakagalaw pahalang sa magnetic field lines. Sa halip, napipilitan silang gumalaw ng palinya na para bang nakatuhog sila. Ito ang nagdidikta kung paano dumadaloy at naghahalo ang gas sa loob ng kalawakan. Pangalawa, nagbibigay ito ng presyo na tumutulong para hindi bumigay sa gravitational collapse ang mga ulap ng gas. Sa proseso ng pagbuo ng bituin, star formation, kritikal ang papel ng magnetic field. Kaya nitong pabagalin ang pag-impis ng protostellar cloud at tumulong sa pag-alis ng labis na angular momentum sa pamamagitan ng bipolar jets. Mahigpit ding konektado ang magnetic fields sa cosmic rays. Ito ang nagsisilbing hawla para sa mga cosmic ray sa loob ng kalawakan na pinipilit silang gumalaw sa komplikadong spiral trajectories. Kung wala ang magnetic field, ang mga cosmic ray ay basta na lang lilipad palabas
sa intergalactic space. Kapalit nito, ang mga cosmic ray naman, habang dumadaan sa interstellar gas, ay lumilikha ng presyon na nagpapalaki sa magnetic field. May ilang paraan para matukoy ang mga mahihinang larangang ito. Ang isa ay sa pamamagitan ng pag-obserba sa synchrotron radiation na inilalabas ng mga high-energy electron, bahagi ng cosmic rays, habang umiikot ang mga ito sa magnetic field. Ang isa pang paraan ay ang Faraday effect, ang pag-ikot ng plane of polarization ng radio waves mula sa malalayong pinagmumulan habang dumadaan ang mga ito sa magnetized plasma. Kaya naman, ang hindi nakikitang magnetic fields ay isa pang susi sa pagbibigay istruktura at pagpuno sa kawalan ng kalawakan. Nauna na nating nasabi ang tungkol sa mga komplikadong organikong molekula na natatagpuan sa tinatawag nating mga molecular cloud. Ang sangay ng agham na ito, nakilala bilang astrochemistry, ay nagbunga ng maraming kamangha-manghang pagtuklas nitong mga huling dekada. Ang nakakapagtaka, ang napakalamig at napakadilim na kalooban ng mga ulap sa pagitan ng mga bituin or interstellar clouds ay talagang napaka-epektibong pabrika ng kemikal. Ang mga reaksyon dito ay ibang-iba kumpara sa nangyayari sa ating planeta dahil sa napakababang temperatura at density, halos hindi gumagalaw ang mga reaksyon sa gas phase. Dito pumapasok ang cosmic dust o alikabok ng kalawakan na tinalakay na natin. Ito ang may hawak ng susi. Ang yelong balot sa ibabaw ng mga dust particle ay nagsisilbing catalyst, pampabilis ng reaksyon, kung saan nagtatagpo at nagre-react ang mga atomo at molekula. Ang ultraviolet na sinag na nakakapasok sa ulap ay pwedeng maghiwalay sa mga molekula at gawin itong mga active radical na nagsisimula naman ng buong kadena ng pagbabagong kemikal. Bilang resulta, napakaraming iba't ibang compound ang nalilikha. Bukod sa simpleng molekula tulad ng tubig, ammonia at methane, may natuklasan ding mga alkohol gaya ng methanol at ethanol, mga aldehyde, simpleng asukal tulad ng glycolaldehyde, at maging mga molekula na precursor o simula ng amino acids, halimbawa na ang amino acetonitrile. Isa sa pinakakakit-akit na pagtuklas ay ang polycyclic aromatic hydrocarbons o PAH. Ito ay malalaki at patag na molekula na gawa sa magkakadikit na mga singsing ng benzene na maihahalin tulad sa mga particle ng uling. Pinaniniwalaang napakalaganap nito at maaaring bumuo ng hanggang 25% ng lahat ng carbon sa kalawakan. Epektibo ring sinisipsip ng mga molekulang ito ang ultraviolet na liwanag at muling ibinabalik ito bilang infrared na init, kaya't napakahalaga ng papel nila sa thermal balance ng interstellar medium. Ang pinakanakakapagbigay sigla sa lahat ng tuklas na ito ay ang katotohanang ang lahat ng komplikadong organic compound na nalikha sa kaibuturan ng kalawakan ay nai-incorporate sa pagbuo ng mga bagong bituin at planetary system. Ang mga kometa at asteroid na bumagsak at bumumba sa ating batang daigdig ay posibleng nagdala ng mga blocking ito ng buhay na nagbigay ng simula sa pagkakabuo ng mga biological molecule. Sa makatuwid, ang kimika na nagaganap sa kawalan o void sa pagitan ng mga bituin ay may direktang koneksyon sa mismong pinagmulan natin. Balikan nating muli ang tungkol sa cosmic rays, mga rayos kosmiko, at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa materya. Bagamat napakababa ng kanilang density, napakalaking enerhiya naman ang taglay ng bawat partikula at ang interaksyong ito ay may kritikal na resulta.
Kapag ang isang high energy na proton o helium nucleus mula sa cosmic rays ay bumangga sa atomic nucleus ng isang gas sa kalawakan, halimbawa carbon or oxygen, nangyayari ang prosesong tinatawag na spallation or pagkabasag. Dahil sa matinding banggaan na ito, literal na nagkakawatak-watak ang target nucleus sa mas maliliit na piraso. Ito ang paraan kung paanong nabubuo ang mga bihirang magaan na elemento tulad ng lithium, beryllium, at boron. Ang mga elementong ito ay halos hindi nabubuo sa pamamagitan ng fusion, pagsasanib, sa loob ng mga bituin. Sa katunayan, ang mga bituin ay epektibo pa ngang sinusunog ang mga elementong ito sa medyo mababang temperatura. Karamihan sa mga elementong ito sa universo, kasama na ang lithium na ginagamit sa baterya ng ating mga cellphone, ay nilikha sa pamamagitan ng mga pagbanggang ito sa intergalactic space. Ang dami ng mga elementong ito na nakikita natin sa mga lumang bituin at sa mga meteorite ay eksaktong tumutugma sa ipinapahiwatig ng mga modelo ng cosmic ray spallation. Isa itong napakagandang patunay na ang kalawakan ay hindi isang static or walang galaw na kawalan, kundi isang lugar kung saan patuloy na nagaganap ang mga aktibong proseso na nagpapabago kahit sa chemical na komposisyon ng universo. Dagdag pa, ang cosmic rays ang pangunahing pinagmumulan ng ionization, pag-iayon sa loob ng siksik na molecular clouds. Ang ultraviolet light mula sa mga bituin ay hindi makakapasok sa kaibuturan ng mga ulap na ito, subalit ang masisiglang cosmic rays ay tumatago sa kanila, nagpapatalsik ng mga elektron mula sa mga molekula at lumilikha ng mga iyon. Bagamat mahina, ang ionization na ito ay may kritikal na papel sa kemikal na proseso at dynamics ng mga ulap dahil ang mga ion ang nagkokonekta sa neutral na gas sa magnetic field. Kung walang cosmic rays, ang pagbuo ng mga bituin at planeta ay lubos na magiging iba. Kaya naman, ang mga hindi nakikitang manlalakbay na ito na bumabagtas sa vacuum ay direktang nakakaapekto sa pinakamahahalagang proseso sa ating galaxy. Nabanggit na natin na ang intergalactic medium ang naglalaman ng malaking bahagi ng baryonic matter sa buong universo. Pero nasaan nga ba talaga ito? At sa anong kalagayan? Matagal nang kilala ito bilang problema ng nawawalang baryon. Nang kalkulahin ng mga astronomo ang lahat ng nakikitang materya, yung nasa mga bituin, galaxy, at malamig na gas, maliit lang na porsyento ng baryong dapat sanang naroroon ang kanilang nakita. Ito ay batay sa mga modelo ng Big Bang at sa datos mula sa cosmic microwave background. Kaya naman, ang malaking porsyento ng ordinaryong materya ay tila nawawala. Pero nitong mga nagdaang dekada, nagsimulang lumabas ang sagot sa misteryong ito. Salamat sa mga obserbasyon gamit ang X-ray at ultraviolet spectrum. Natuklasan na ang malaking bahagi ng nawawalang baryong ito ay nasa anyo ng napakainit at napakanipis na gas na punong-puno sa mga filament o hibla ng cosmic web at sa halo na nakapalibot sa mga galaxy. Ang kapaligirang ito ay tinawag na WHIM na nangangahulugang warm-hot intergalactic medium. Ang temperatura nito ay umaabot mula 100,000 na 100,000 hanggang 10 milyong bakit 10,000 to 1,000 degrees Kelvin. Sa ganitong kainit, ang gas ay masyadong ionized at naglalabas ng radiation lalo na sa soft X-ray at far ultraviolet range. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap itong obserbahan. Pinaniniwalaan na ang gas na ito ay pinainit ng shockwaves na nabuo habang nabubuo ang malawakang istruktura ng universo, kung saan bumabagsak ang materya
sa mga gravitational well ng mga filament at clusters. Naging posible ang pagtuklas sa nakabaym sa pamamagitan ng pag-obserba sa absorption lines ng mga highly ionized atoms tulad ng oxygen visig or oxygen cephetem sa mga spectrum ng malalayong quasars at blazars. Kinumpirma ng mga obserbasyong ito na ang mga hibla ng cosmic web ay talagang napupuno ng mainit na gas na ito. Kaya, ang inaakala nating walang laman sa pagitan ng mga galaxy ay napuno pala ng malalaking reservoir ng plasma kung saan nakatago ang nawawalang materya ng universo. Ipinapakita nito na ang ating pagtingin sa kosmos ay patuloy na nagbabago habang nagkakaroon tayo ng mga bagong kagamitan upang pag-aralan ang mga hindi nakikitang bahagi nito. Nauna nating tinalakay ang tinatawag na relic radiation. Iyon ay ang mga photon na natira mula sa Big Bang. Ngunit, mayroon ding katulad na background na galing naman sa ibang mga particle. Sa teorya, dapat mayroong cosmic neutrino background or CNB tulad ng mga photon. Ang mga neutrino noong sinaunang universo ay nasa thermal equilibrium kasama ng ibang materya. Bandang 1 segundo pagkatapos ng Big Bang, nang lumamig ang universo sa 10 bilyong degrees, naging napakahina ng interaksyon ng mga neutrino sa materya. Sila ay humumiwalay at nagsimulang kumalat ng malaya. Ang mga relic na neutriyong ito ay dapat nagpapuno sa universo hanggang ngayon. Taglay ang napakababang temperatura, mga 1.9 Kelvin. Ang hula sa kanilang density ay nasa 236 na neutrino para sa bawat uri, sa bawat cubic centimeter. Ang problema, ang enerhiya nila ay sobrang liit, mas mababa pa sa mga neutriyong galing sa araw o sa atmosfera. Kaya halos imposibleng direkta silang madetect gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Gayunpaman, ang kanilang pag-iral ay kinumpirma sa hindi direktang paraan. Ang mga nutriyong ito, kahit mahina, ay nag-aambag sa pangkalahatang energy density ng universo at nakakaapekto sa mga proseso noong unang panahon, tulad ng primary nucleosynthesis, pagbuo ng magagaan na elemento, at sa pagkakabuo ng relic radiation. Ang tumpak na pagsukat ng mga fluctuation sa relic radiation at ang distribusyon ng mga kalawakan ay nagtatakda ng limitasyon sa mga katangian ng mga nutriyong ito. Ang mga datong ito ay lubos na umaayon sa hula ng Standard Cosmological Model. Kung sakaling magtagumpay tayong direkta silang maitala, ito ay isang malaking tagumpay para sa pisika. Magbubukas ito ng bintana para masilip natin ang mismong unang segundo ng buhay ng ating universo. Isang panahon na hindi natin maabot gamit ang mga relic photon lamang. Ang di nakikitang karagatan ng mga pinakasinaunang particle na ito ay isa pang antas ng realidad na nakatago sa cosmic vacuum. Bumalik tayo sa ating solar system, pero titingnan natin ito ngayon hindi mula sa loob, kundi mula sa labas. Ang rehiyon kung saan nakikipag-ugnayan ang heliosphere sa nakapaligid na interstellar medium ay isang komplikado at dinamikong istruktura. Hindi nakatigil ang araw. Kumikilos ito sa local interstellar cloud sa bilis na humigit kumulang 23 kilometro bawat segundo. Ang paggalaw na ito ay bumubuo ng isang uri ng head shock wave sa unahan ng solar system, katulad ng nakikita sa harap ng ilong ng isang lumilipad na eroplano. Ang interstellar na gas at alikabok ay umiikot sa heliosphere, ngunit hindi lahat ng particulate ay humihinto. Ang mga neutral na atom tulad ng hydrogen at helium na hindi apektado ng magnetic fields ay kayang makapasok sa loob ng heliosphere. Pagpasok sa loob, ini-ionize sila ng solar ultraviolet o sumasailalim
sa charge exchange sa mga particle ng solar wind, kaya nagiging tinatawag na pick-up ions, na capture na ions. Ang mga ions na ito ay dinadala pabalik palabas ng solar wind. Ang pag-aaral sa mga neutral na atom at pick-up ions sa tulong ng mga misyon tulad ng IBEX, Interstellar Boundary Explorer, ay nagpapahintulot sa atin na literal na silipin ang labas ng solar system at pag-aralan ang katangian na nakapalibot na interstellar medium. Ang IBEX ay nagmamapa sa mga hangganan ng solar system sa pamamagitan ng pagrehistro sa tinatawag na energetic neutral atoms o ENAs. Ang mga ENAs na ito ay nabubuo sa rehiyon ng heliopause at bumabalik sa atin. Ipinakita ng datos na mas komplikado ang interaksyon ng heliosphere sa interstellar medium kaysa sa inaasahan at natuklasan ang isang misteryosong higanting laso, ribon, sa kalawakan kung saan mas mataas ang daloy ng mga atom na ito. Ipinapakita nito na maging ang sarili nating tahanan sa kalawakan ay hindi isang nakabukod na isla, kundi nasa isang patuloy at komplikadong dialogo sa galactic environment na nakapaligid dito. Ang hangganan na ito ay hindi lang basta walang laman na espasyo, kundi isang aktibong plasma laboratory kung saan nagbabanggaan ang dalawang mundo, ang mundo ng araw at ang mundo ng galaksya. Bukod sa materya at radiation na nagmumula sa labas, ang espasyo sa loob ng solar system ay puno rin ng mga produktong bunga ng sarili nitong ebolusyon. Ito ang tinatawag nating zodiacal dust cloud, ang ulap ng alikabok sa zodiac. Kapag nagawi ka sa isang lugar na napakadilim, malayo sa mga ilaw ng lungsod, maaari mong makita pagkatapos lumubog ng araw o bago magbukang liwayway ang isang mahina at hugis piramide na liwanag. Umaabot ito mula sa horizon, pataas, kasunod ng ecliptic, ang nakikitang landas ng araw. Ito ang tinatawag na zodiacal light. Ang liwanag na ito ay sikat ng araw na nakasabog sa mga mikroskopikong butil ng alikabok na umiikot sa araw sa kaparehong plane kung saan matatagpuan ang mga planeta. Ang ulap na ito, nakilala rin bilang interplanetary dust, ay binubuo ng mga partikula na may sukat na 10 hanggang 300 micron. Saan ba nanggagaling ang alikabok na ito? Ang pangunahing pinanggagalingan nito ay ang mga kometa na kapag lumapit sa araw ay natutunaw at nagiiwan ng mga trail ng alikabok at gas. Kabilang din ang mga banggaan ng mga asteroid sa pagitan ng Mars at Jupiter sa tinatawag na main belt. Kahit na sobrang baba ng densidad ng ulap na ito, mas mababa pa kaysa sa pinakamahusay na vacuum chamber na ginagamit sa daigdig. Ito ay sapat na malawak para makagawa ng nakikitang liwanag. Pero ang mga butil ng alikabok na ito ay hindi nananatili ng walang hanggan dahil sa solar radiation at solar wind. Dahan-dahan silang bumabagsak sa araw na parang nakaspiral. Ito ang tinatawag na Poynting Robertson effect. Ibig sabihin, upang manatiling matatag ang ulap na ito, kailangan ng tuloy-tuloy na pagpasok ng bagong alikabok mula sa mga kometa at asteroid. Minsan, sa pag-ikot ng daigdig, dumadaan tayo sa napakakapal na daloy ng alikabok na ito na naiwan ng mga kometa. Yan ang dahilan kung bakit tayo nakakakita ng mga meteor shower o tinatawag nating pag-ulan ng bituin. Ang bawat kislap sa kalangitan ay isang napakaliit na butil ng interplanetary dust na nasusunog sa ating atmosfera. Kaya naman, kahit ang tila walang laman na espasyo sa pagitan ng mga planeta ng ating solar system ay puno ng alikabok na patuloy na nadadagdagan at lumilikha ng isa sa pinakamaganda at pinakamahinahong kababalaghan na ating nakikita sa gabi. Sa ngayon,
Nakatuon tayo sa mga materya at enerhiya na nasusukat o ang presensya ay napatutunayan batay sa ating mga obserbasyon. Pero mayroon ding mas hypothetical o malahaka-haka, ngunit posibleng paraan batay sa teorya upang punan ang vacuum o kawalan. Isa sa mga paraang ito ay may kaugnayan sa tinatawag na primordial black holes. Ito ay isang hypothetical na uri ng black hole na hindi tulad ng karaniwang nabubuo mula sa pagbagsak ng mga bituin ay nabuo sa pinakaunang bahagi ng universo sa unang segundo matapos ang Big Bang. Noong panahong iyon, napakataas ng density o kapal ng materya. Kaya kahit maliliit na pagbabago sa density ay sapat na para magdulot ng gravitational collapse at bumuo ng black holes. Ang mga black hole was na ito ay maaaring may iba't ibang saklaw ng masa, mula sa masa ng isang asteroid hanggang sa libu-libong beses ang masa ng araw. Yaong mga may mas mababang masa kaysa sa isang bundok ay malamang na naglaho na sa kasalukuyan dahil sa Hawking radiation, isang prosesong quantum kung saan unti-unting nawawala ng masa ang mga black hole. Ngunit ang mas matatabang primordial black holes ay maaaring nabuhay pa hanggang ngayon at malayang naglalakbay sa kalawakan. Matagal silang itinuring na isa sa mga pangunahing kandidato para sa dark matter. Sa katunayan, hindi sila nakikita. Binubuo sila ng ordinaryong materya, ngunit hindi sila nakikilahok sa mga nuclear reaction at hindi rin sila bumubuo ng mga istrukturang nagbibigay liwanag. Gayunpaman, maraming mga obserbasyon, lalo na ang paghahanap sa gravitational microlensing, kung saan ang isang bagay ay dumadaan sa harap ng isang malayong bituin at saglit na pinapalakas ang kislap nito ay naglagay ng napakahigpit na limitasyon sa bilang ng mga bagay na ito. Sa ngayon, naniniwala ang mga siyentipiko na hindi sila maaaring bumuo sa pangunahing bahagi ng dark matter. Ngunit posibleng mayroon pa ring umiiral na iilan at nag-aambag sa kabuuang mass density. Ang paghahanap sa isang libot-libot na black hole na lumilipad sa gitna ng kawalan ay isa sa pinakamahihirap na gawain para sa mga astronomo. Ito ay isa pang halimbawa kung paano ang vacuum ay maaaring nagtatago ng mga pinaka-eksotikong bagay na maaari nating isipin. Pag pinag-uusapan ng kalawakan o cosmic vacuum, imposibleng hindi natin pag-usapan ang konsepto ng inflation. Ito ay ang hipotetikal na panahon ng napakabilis o exponential na paglawak ng universo na pinaniniwalaang nangyari sa mismong unang bahagi ng segundo pagkatapos ng Big Bang. Ang teorya ng inflation ay iminungkahi noong dekada 80 upang resolbahin ang ilang pangunahing problema ng Standard Big Bang Model. Halimbawa, ang horizon problem, kung bakit ang magkakaibang bahagi ng universo na hindi sana nakapagpalitan ng impormasyon ay may parehong temperatura, at ang flatness problem, kung bakit ang ating universo ay halos Euclidean or patag ang geometry. Ayon sa teoryang ito, sa napakaliit na pagitan ng oras mula mga 10 sa Warrior 36 hanggang 10 sa Warwa 32 segundo, lumaki ang universo ng hindi bababa sa 10 power 126 na beses. Ibig sabihin, ang isang rehiyon na mas maliit pa sa isang proton ay lumaki hanggang sa kasing laki ng isang grapefruit. Ano ang nagtulak sa universo para lumawak ng ganoon kabilis? Ipinapalagay na ito ay isang espesyal na estado ng vacuum, ang tinatawag na false vacuum. Mayroon itong napakataas na energy density at matinding negative pressure na kumilos tulad ng antigrabidad. Ito ay isang hindi matatag na estado. Sa pagtatapos ng inflation, ang field na ito,
na tinatawag na inflaton ay nag-disintegrate. Ang enerhiya nito ay naging mainit na sabaw ng ordinaryong particles at radiation na siyang nagpasimula sa pamilyar nating hot phase ng Big Bang. Pero ang pinakakagulat-gulat, ang quantum fluctuations ng inflaton field. Noong panahon ng inflation ay na-stretch din sa astronomical na sukat. Ang mga microscopic na pagbabagong ito ang naging binhi or seeds, kung saan sa ilalim ng grabidad tumubo ang lahat ng istrukturang nakikita natin ngayon. Kabilang dito ang mga kalawakan, galaxy clusters, at ang cosmic web. Nakikita natin ang tatak ng mga primaryang fluctuations na ito bilang maliliit na pagkakaiba-iba sa temperatura sa mapa ng cosmic microwave background or relic radiation. Sa madaling salita, ang buong nakikitang istruktura ng universo ay isinilang mula sa quantum fluctuations ng walang laman na espasyo sa mismong unang sandali ng pag-iral nito. Ito marahil ang pinakamalalim at pinakakagulat-gulat na ilustrasyon kung gaano talaga hindi walang laman ang vacuum at kung gaano ito kahalaga. Balikan natin ang cosmic dust at ang mga kamangha-mangha nitong katangian. Karaniwan nating iniisip na ito ay isang pasibo lang na sumisipsip ng liwanag. Ngunit nitong mga nakaraang taon, lumabas na mas aktibo pala ito kaysa sa inaakala natin. Halimbawa, natuklasan na ang mga interstellar dust particles ay umiikot sa bilis na hindi ka panipaniwala, bilyon-bilyong ikot bawat segundo. Ang epektong ito, na dati ay theoretical lang, ay tinawag na nanoparticle rotation. Pinaniniwala ang sanhi ng mabilis na pag-ikot na ito ang interaksyon ng mga dust particle sa mga aphoton mula sa bituin at sa mga atomo ng gas na dumadaan. Ang matuling pag-ikot na ito ay naglalabas ng microwave radiation. Ito ang isa sa mga contaminating signals o mga signal na nakakaistorbo kapag pinag-aaralan natin ang cosmic background radiation. Bukod pa rito, ang mga umiikot na dust particle na mayroong electrical dipole moment ay nakakagawa rin ng mahinang electromagnetic radiation. May isa pang kapansin-pansing pangyayari, ang paglinya ng mga dust particle. Ang mga mahaba at pahabang dust particle sa kalawakan ay hindi nagkakalat lang ng walang direksyon. Sa halip, may tendensya silang ihanay ang kanilang mahabang axis ng perpendicular or patayo sa linya ng galactic magnetic field. Ang epektong ito ay humahantong sa polarization ng liwanag mula sa malalayong bituin. Kapag dumaan ang liwanag sa isang ulap ng aligned dust, ang bahagi ng liwanag na polarized na parallel sa mahabang axis ng mga particle ay mas matindi na sinisipsip at ikinakalat. Bilang resulta, ang liwanag na umaabot sa atin ay polarized o nagkakadireksyon na sa iisang direksyon. Sa pagsukat ng polarization na ito, nagagawang pag-aralan ng mga astronomo ang hugis at lakas ng galactic magnetic field. Hindi pa ganap na malinaw ang mekanismo ng paglinya, pero isa sa mga pangunahing teorya ay nagpapahiwatig na ito ay konektado sa tinatawag na radiation torques. Ito ay ang moment of force na nililikha ng mga photon habang nakikipag-ugnayan sa mga dust particle na hindi simetriko. Kaya naman, ang maliliit na partikulo sa kalawakan na ito ay kumikilos na parang mikroskopikong kompas. Sila ang nagtuturo ng direksyon ng mga hindi nakikitang magnetic field at sa gayoy inilalantad sa atin ang isa pang hiwaga ng istruktura ng ating galaksya. Silipin natin ngayon ang pinakamalawak at pinakawalang laman na mga rehiyon ng universo, ang tinatawag na voids. Ito ay parang dambuhalang mga bula na may diametrong umaabot sa daan-daang milyong taong liwanag.
kung saan halos wala kang makikitang mga kalawakan o galaxies. Ang mga voids na ito ang sumasakop sa malaking porsyento ng espasyo sa universo. Ang mga kalawakan at ang mga kumpol nito ay nakakalat lamang sa manipis na mga dingding at hibla na bumabalot sa mga voids. Matagal ng paniniwala na ang mga voids ay tunay na absolute vacuum o ganap na walang laman. Pero pinatunayan ng mga bagong pag-aaral na hindi pala sila ganap na walang laman. Una, naglalaman pa rin sila ng ilang materya, maging ito man ay dark matter or baryonic matter. Ang pinagkaiba lang, mas mababa ang density o siksik nito kumpara sa average ng universo. Sa mga voids, posibleng mayroon talagang napakaliit, napakalabo, at dwarf galaxies na napakahirap lang matagpuan. Mayroon ng ilang natuklasang galaxies from the void at nakakaintriga ito dahil nag-evolve sila ng nakahiwalay, walang impluensya ng malalaking kalawakan sa paligid. Pangalawa, ang mga voids ay mayroon ding magnetic fields. Bagamat pinagtatalunan pa ang pinagmulan at ang lakas nito, ipinakikita ng pag-oobserba ang gamma radiation mula sa malalayong blazars na ang espasyo sa pagitan ng mga kalawakan, intergalactic space, kasama na ang voids, ay naglalaman ng mahihinang magnetic fields. Ang mga magnetic fields na ito ay maaaring nabuo sa unang yugto pa lang ng universo o kaya naman inilabas ng mga kalawakan sa pamamagitan ng stellar wind at active galactic nuclei. Pangatlo, ang mga voids ay perpektong laboratorio para pag-aralan ang dark energy. Dahil minimal lang ang gravitational influence ng materya sa mga voids, ang epekto ng mabilis na paglawak ng universo na dulot ng dark energy ay mas malinaw na ipinapakita dito sa pamamagitan ng pag-aaral sa mahinang gravitational lensing ng liwanag mula sa malalayong kalawakan habang dumadaan ito sa mga voids. Makakakuha tayo ng mas tumpak na pagtatasa sa mga katangian ng dark energy. Sa huli, kahit ang pinakawalang laman na bahagi ng universo ay nagtataglay ng kritikal na impormasyon tungkol sa mga fundamental na batas ng kalikasan at sa mga nakatagong bahagi ng ating mundo. Sa madaling salita, ang kawalan mismo ang tumutulong sa atin upang lubos na maunawaan ang kapunuan. Napag-usapan natin ang mga virtual particle bilang manifestasyon ng quantum nature ng vacuum. Ngunit may isa pang phenomenon na direktang konektado rito at may mga naobserbahang kahihinatnan. Ito ang polarization ng vacuum. Ayon sa quantum electrodynamics or QED, sa presensya ng isang malakas na electromagnetic field, ang vacuum ay maaaring kumilos na parang isang optical medium. Nangyayari ito dahil ang isang photon ay panandaliang nagiging isang virtual na pares ng electron at positron. Kapag ito ay nangyayari sa isang malakas na panlabas na field tulad ng malapit sa isang magnetar, isang neutron star na may matinding magnetismo, ang field na ito ay umaapekto sa virtual electron at positron na nagpapa-polarize sa kanila. Ito naman ay nakaapekto sa paraan ng pagkalat ng ibang mga photon sa rehiyong iyon. Sa particular, ang vacuum ay nagiging birefringent. Ang mga photon na may iba't ibang polarization ay lilipat sa bahagyang magkakaibang bilis. Ang epektong ito ay napakaliit at lubhang mahirap sukatin. Gayunpaman, noong taong 2016, napagtagumpayan ng mga astronomo habang inoobserbahan ang isang neutron star na may layong 400 parsec mula sa daigdig.
na maitala ang mga palatandaan ng penomenong ito sa kauna-unahang pagkakataon. Nadiskubre nila ang mataas na antas ng linear polarization sa nakikitang liwanag na nagmumula sa bituing iyon. Ito ay maipaliliwanag lamang kung dumaan ang liwanag sa isang vacuum na may matinding magnetismo sa paligid nito. Ang kahangahangang pagtuklas na ito ay isang direktang kumpirmasyon na ang walang laman na espasyo ay talagang nababago kapag ito ay inilalagay sa ilalim ng impluensya ng malalakas na field, at ang mga prediksyon ng quantum electrodynamics ay wasto kahit sa mga matitinding kalagayan. Ito ay muling nagbubura sa linya sa pagitan ng kawalan at materya, na nagpapakita na ang vacuum ay isang komplikado at polarizable na medium na ang mga katangian ay maaaring magbago. Hindi lamang ito isang pasibong entablado, kundi isa itong aktibong kalahok sa mga pisikal na interaksyon na sumusunod sa batas ng quantum world. Pero may isa pang kakaiba, pero theoretical na posibleng bagay na puwedeng makita sa cosmic vacuum. Iyon ay ang cosmic strings. Ang mga ito ay hypothetical na mga depekto o one-dimensional topological defects na posibleng nabuo noong napakaaga pa ng universo dahil sa tinatawag na phase transitions. Isipin mo na lang ang tubig na nagyayelo. Kapag nabubuo ang mga ice crystals, iba-iba ang kanilang oryentasyon. Sa pagtatagpo ng mga kristal na ito, nagkakaroon ng mga depekto or parang mga bitak. Ang ganitong proseso, sa isang mas malaking skala, ay pwedeng nangyari sa vacuum noong unang-unang yugto ng universo. Habang lumalamig ang universo, dumaan ito sa iba't ibang phase transitions na konektado sa pagkasira ng simetriya, symmetry breaking ng mga fundamental interactions. Kung nag-iba-iba ang pagkasira ng simetriya sa iba't ibang rehiyon ng kalawakan, puwedeng nabuo ang mga matatag na depekto sa mga hangganan nito. Depende sa uri ng symmetry breaking, ito ay maaaring zero-dimensional defects, tinatawag na monopoles, one-dimensional strings, or two-dimensional domain walls. Kung totoo nga may cosmic strings, napakanipis dapat ng mga ito, mas manipis pa sa isang proton. Pero sa kabila ng kanipisan, mayroon silang napakalaking masa kada unit ng haba, kaya naman nagkakaroon sila ng napakatinding gravitational field. Posible ring umabot ang mga ito sa napakalalayong distansya, marahil hanggang sa dulo ng ating nakikita pang universo. Dapat ay nagiiwan ang mga string na ito ng malinaw na bakas. Halimbawa, maaari silang kumilos bilang gravitational lenses na lumilikha ng dalawang imahe ng isang malayot bagay. Dapat din silang maging isang malakas na pinagmumula ng gravitational waves. Bukod pa rito, ang gumagalaw na cosmic string ay dapat mag-iwan ng bakas sa cosmic microwave background or relic radiation bilang biglaang pagbabago sa temperatura. Sa ngayon, wala pa ring matibay na ebidensya na mayroong cosmic strings. Dahil dito, nalilimita ang mga teorya na naghuhula sa kanila. Gayunpaman, nananatili silang isang nakakaintriga na posibilidad. Kung sakaling makahanap tayo ng kahit isa lang, ito ay magiging direktang bintana sa pisika ng ultra-high energies, mga enerhiyang hindi natin kayang kopyahin sa anumang accelerator. Ito rin ay magpapatunay na ang vacuum ay may komplikadong istrukturang topological at nagtatago ito ng mga labi o relics mula sa pinakaunang sandali ng pagkabuo ng universo. Sa pagtingin natin sa iba't ibang bagay na pumupuno sa tinatawag nating vacuum, mahalagang pag-isipan ang mismong ideya ng wala o kawalan.
Sa makabagong pisika, ang ganap na kawalan o absolute nothingness ay isang napakakomplikado at marahil ay walang kabuluhang konsepto tulad ng napag-alaman natin. Kahit alisin pa natin ang lahat ng partikulo, radyasyon at mga field na kilala natin, mananatili pa rin ang mismong space-time, kalawakan oras. Ipinapakita ng General Theory of Relativity na ito ay isang dinamikong entidad, kaya nitong bumaluktot, lumawak at mag-vibrate. Sa antas ng quantum, ang space-time na ito ay puno ng mga virtual particles at pagbabago-bago ng enerhiya or energy fluctuations. Maaaring ang mismong space-time at ang mga batas ng pisika na namamahala rito ay ang mga fundamental na katangian ng realidad at imposibleng magkaroon ng kalagayan na wala ang mga ito. Mayroon pang mga hypothesis tulad ng Theory of Cosmological Natural Selection na nagsasabing ang mga universo ay maaaring ipinanganak mula sa mga black holes sa loob ng ibang universo. Sa prosesong ito, maaaring magbago ng kaunti ang mga batas ng pisika. Ang mga universo na nakakaligtas ay yaong may mga batas na pumapabor sa pagbuo ng mas maraming black holes. Sa ganitong pananaw ng mundo, walang puwang para sa ganap na kawalan. Mayroon lamang walang hanggang proseso ng pagkapanganak at ebolusyon ng mga universo. Isa pang pamamaraan na nauugnay sa string theory at M-theory ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng maraming dimensyon, bukod pa sa tatlong spatial at isang temporal na dimensyon natin. Ang ating universo ay posibleng isa lamang three-dimensional na brain or lamad na lumulutang sa isang multidimensional na espasyo, ang tinatawag na bulk. Sa senaryong ito, ang vacuum ng ating universo ay maliit na bahagi lamang ng mas komplikado at multidimensional na istruktura. Ang lahat ng ideyang ito ay, siyempre, lubhang haka-haka lamang. Ngunit ipinapakita nito kung gaano kalayo na ang narating ng makabagong pisika mula sa simpleng intuition natin sa kabaklaan o walang laman. Ang tinatawag nating vacuum ay lumalabas na isa sa pinakakomplikado at pinakamahiwagang entidad sa kalikasan. Nagtatago ng mga susi sa pinagmulan, ebolusyon, at kapalaran ng ating mundo. Balikan natin ang mas nakikita at konkretong mga usapin. Tingnan natin kung paano nakakaapekto sa atin at sa ating teknolohiya ang lahat ng laman ng vacuum na ito. Nabanggit na natin na pinoprotektahan tayo ng heliosphere at magnetosphere ng daigdig mula sa cosmic rays at solar wind. Ngunit hindi ito ganap na proteksyon. Ang pinakamalalakas na cosmic rays ay nakakapasok pa rin sa ating atmosfera at umaabot sa ibabaw ng daigdig. Nagdudulot sila ng mga malfunction sa electronics, lalo na sa computer chips ng mga satellite at computer. Ito ang tinatawag na single event upsets, kung saan binabago ng isang charged particle ang estado ng isang memory bit. Malaking problema ito para sa aviation at space technology. Bukod pa rito, ang cosmic rays ang pangunahing sanhi ng radiation exposure para sa mga tripulante ng eroplano sa matataas na altitude at lalo na para sa mga astronaut sa orbit. Kapag nagpaplano tayo ng matatagal na interplanetary missions, gaya ng pagpunta sa Mars, ang radiation shielding laban sa galactic cosmic rays ay isa sa pinakamalaking teknikal na hamon na kailangan nating tugunan. Samantala, ang solar flares at coronal mass ejections na mas matitinding pagpapakita ng solar wind ay maaaring maging sanhi ng geomagnetic storms. Ang mga bagyong ito ay nagdudulot ng pagkasira ng mga satellite para sa komunikasyon at nabigasyon, nakakasagabal sa radio communication
at maaari pang magdulot ng malawakang power outages dito sa daigdig dahil sa malakas na kuryenteng nai-induce sa mga linya ng kuryente. Ang pinakatanyag na halimbawa ay ang Carrington Event noong taong 1859 kung saan ang pinakamalakas na geomagnetic storm ay nagpabagsak sa mga sistema ng telegrapo sa buong Europa at North America. Kung mangyari ang ganitong kalaking pangyayari ngayon, ang magiging pinsala sa ating teknolohikal na sibilisasyon ay hindi masukat. Kaya naman, ang walang laman na espasyo sa paligid natin ay hindi lang basta background, kundi isang aktibong kapaligiran na kailangan nating isaalang-alang at protektahan ang sarili natin. Bilang pagtatapos sa ating pagbusisi sa vacuum na hindi pala talagang walang laman, balikan natin ang buong larawan. Nagsimula tayo sa interstellar medium, isang manipis, ngunit malaking bahagi ng ating galaksya. Binubuo ito ng gas sa iba't ibang estado mula sa malamig na molecular clouds kung saan isinisilang ang mga bituin hanggang sa nagiinit na plasma na pumupuno sa mga labi ng pagsabog ng bituin. Nakita nating ang espasyong ito ay puno ng maliliit na alikabok, microscopic dust, na humaharang sa liwanag ng mga bituin, ngunit nagsisilbi namang pampabilis sa pagbuo ng mga molekula at nagsisilbing materyales sa paggawa ng mga planeta. Nalaman din natin ang tungkol sa hindi nakikitang daloy ng cosmic rays na pinabilis hanggang sa hindi maabot na enerhiya at nagpapabago sa komposisyong kemikal ng universo. Lumabas tayo sa ating galaksya at natuklasan ang cosmic web, isang dambuhalang istruktura ng gas kung saan nakatago ang karamihan sa pangkaraniwang materya. Nakita natin na ang buong espasyo ay tinatagusan ng cosmic microwave background, ang alingawngaw ng Big Bang at ng mga mailap na neutrino. Naunawaan nating maging ang ating space-time ay hindi rin pala nananatili, kundi ito ay nanginginig, nagpapadala ng mga gravitational waves mula sa mga mapaminsalang pangyayari sa kalawakan. Pagkatapos, hinarap natin ang pinakamalalaking hiwaga, ang dark matter, ang hindi nakikitang balangkas ng universo, at ang dark energy, ang misteryosong puwersa na nagtutulak palayo sa espasyo. At sa pinakapundamental na antas, natuklasan nating ang vacuum ay isang kumukulong quantum foam na puno ng mga virtual particles. Ang larawang ito ay ibang-iba sa simpleng pagtingin sa kalawakan bilang isang itim na kawalan. Ang kosmos ay isang komplikado, may maraming antas, at dinamikong sistema kung saan ang lahat ng bahagi mula sa maliliit na partikulo hanggang sa mga kumpol ng galaksiya ay patuloy na nag-iinteraksyon. Ang pag-unawa na ang vacuum ay hindi pala walang laman ay hindi lang basta isang nakakausyosong impormasyon. Ito ay isang fundamental na pagbabago sa ating pananaw sa mundo na nagbibigay daan sa atin upang mas malalim na maintindihan kung paano nabuo ang ating universo at kung ano ang ating papel dito. Kung gayon, ang mahaba nating paglalakbay sa tila walang laman na kalawakan ay malapit ng matapos. Ano ba ang mga natutunan natin? Napagtanto natin na ang ideya ng ganap na kawalan o absolute vacuum ay isa lamang ilusyon. Ang vacuum ay isa palang lugar na hindi ka panipaniwalang mayaman at komplikado. Puno ito ng gas at alikabok, kung saan isinisilang at namamatay ang mga bituin. Laganap din dito ang mga hindi nakikitang airfield at agos ng mga particle na nagdadala ng napakalaking enerhiya. Taglay din nito ang liwanag ng mismong paglikha ng mundo sa anyo ng cosmic microwave background o relic radiation. At kahit sa mga lugar na akala natin ay wala na talagang kahit anong laman,
Ang mismong espasyo ay kumukulo sa buhay sa quantum level at ang mga katangian nito ang nagtatakda ng kapalaran ng buong universo. Ngunit, marahil, ang pinakamahalagang konklusyon ay ito: mahigit 75%, 95% ng laman ng vacuum na ito, ang dark matter at dark energy, ay nananatiling isang malaking misteryo para sa atin. Nakikita natin ang mga epekto ng kanilang grabidad, kaya nating sukatin ang kanilang dami. Ngunit wala tayong ideya kung ano ba talaga ang mga ito. Ang pinakamalaking pagtuklas sa kosmolohiya nitong mga nakaraang dekada ay nagdala sa atin sa pag-unawa na napakalaki pa pala ng ating kamangmangan. Pero hindi ito dahilan para malungkot. Sa halip, ito ang pinagmumula ng matinding inspirasyon. Ibig sabihin, ang pinakakaabangang mga pagtuklas ay darating pa. Salamat sa inyo sa paglalaan ng oras na ito sa akin habang tayo'y lumulubog sa mga misteryo ng universo. Umaasa ako na ang lecture na ito ay nakatulong sa inyo upang kayo ay makapag-relax at makatulog habang pinupuno ang inyong mga panaginip ng mga bituin, mga nebula at mga hiwaga ng kalawakan. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, pakiusap, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like. At sa comments, isulat nyo naman po kung alin sa mga laman ng cosmic vacuum ang pinaka nagulat sa inyo. Magandang gabi po.